have a series of sessions, but first I would like to assess or analyze what level of comprehension and reading capability do you have first. So, our lesson for today for our remedial reading instruction would go around with the short story which you are holding right now, the We Filipinos Are Mild Drinkers, written by Alejandro Roses. So, that story was written to make people or to notify readers how the influence of alcohol have been impacted Filipino lives. So, okay naman mag-English ako. Pag di ako naintindihan, sabihin niyo para ita-translate natin sa Filipino. Alright, so for the first part of our tutoring sessions, we'll have, I'll be using the direct reading thinking activity or the DRTA, which it consists of the pre-reading activity, the reading activity, and the post-reading activity. So for our first part, we'll have the pre-reading activity, which we'll have to first to scan the reading material. And then, but before that, let's have first a unlocking of difficulties. So as you knew, there are a lot of words, there are a lot of unfamiliar words that you'll be dealing with the story. All right, so just wait. Ayan. Bago niyo basahin yung short story, meron kasi mga unfamiliar words dyan. Kailangan nyo muna siyang malaman para when reading the short story, you'll be able to know what does it mean, kung paano ba siya na-use doon sa may short story itself. Ayan. So first, we have the word conviviality. Ayan. Pwede bang basahin mo? Basahin nyo, Beth. Ito, the first word. Conviviality. Ayan, conviviality. That word, sabi dito, that word refers to friendly, sociable, and cheerful atmosphere or spirit. It describes the quality of being friendly and enjoying the company of others, often associated with parties or gatherings. So, dito, one example, sabi dito, the party had a sense of conviviality with laughter and conversation filling the room. This means, parang sinasabi dyan na yung room ay masaya. People are happy, people engaging in a good conversation. Okay, yun yung meaning ng conviviality. Next word. Proclivity. Ayan, proclivity. Ayan, ulit. 1, 2, 3. Proclivity. Ayan. Meaning yan, sige, basahin mo. This is a natural or habitual tendency to do something, especially something that is considered undesirable or unhealthy. This is a natural or habitual tendency to do something, especially something that is considered undesirable or unhealthy. It refers to a position or inclination Toward a particular thing or behavior. Sabi dito, proclivity is a natural or habitual tendency to do something, especially something that is considered undesirable or unhealthy. Example dito, he has a proclivity for taking risks.
which often leads him to trouble. Dito, in-emphasize yung word na natural or habitual tendency to do something wrong or unhealthy. Parang for example, yung laging pagsisigarilyo, pag-iinom, gano'n, mga proclivity siya, natural or habitual process siya na ginagawa ng tao. Para, pero considered siyang hindi maganda sa tao. Okay, next word yung inebriated. So it is a formal or somewhat old-fashioned term for being drunk or intoxicated. Parang diyan sinasabi na si Mark ay lasing or si Mark ay lasinggero. Parang gano'n. For example, after a few too-many drinks, he became quite inebriated and started singing loudly. Sa context natin, pwede ganito siya. After few many drinks, Mark became quite inebriated and started singing loudly. Nalasing na siya. So yung inebriated, meaning nun nalasing. Or lasing na siya doon sa may current context. Next word natin yung... Sige, basahin nyo nga. Bibulus. This word refers to a person who is fond of drinking alcohol or is prone to heavy drinking. So example niyan, the bibulus crowd at the bar seem to be enjoying themselves a little too much. Parang dito yung mga lasinggero. Yun siya. Mga lasinggero na fond of drinking alcohols. And last word natin ay Saturnalia. Okay. Sige, basahin nyo nga yung number 5. Originally, Ancient Roman festival honoring the god Saturn, characterized by feasting, revelry in the reversal of social roles. Today is used for more broadly to describe any type of unrestrained celebration or wild chaotic festivities. Yung Saturnalia originated from ancient Rome. Ano siya? Yung Saturnalia mismo ay a word referring to a fiesta. Fiesta ng, for example, sa harvest, fiesta sa drinking, ganyan. So, example dito, the New Year's Eve party turned into a Saturnalia of dancing, drinking, and joy. So, Saturnalia is used to describe feasting. Yun. Kaya pag nabasa niyo yung Saturnalia na word sa sentence, ang pinaka niyo doon, ang pinaka benchmark niyo ay yung word na feasting. Ano siya? Parang ecstasy of festivity. Parang gano'n siya. Okay. So, this time, now that you were already knew the unfamiliar words, so pwede basahin natin muna yung mga words. Yung 5 lang, huwag yung definitions. Number 1, yung 1 DBT. Number 1, number 2, number 3, 4, 5, so, upon reading the text, i-discover niyo sila dyan. Kaya, if nabasa niyo sila, you already know kung anong ibig sabihin, no? Mga text na yon. Alright, so, mag-start na tayo sa ating reading activity. So, ang approach natin ay direct reading and thinking activity. So, meron tayong sabi ko kanina, pre-reading, reading, at saka post-reading activity. Alright. So, ngayon, di ba din sa inyo yung text? Scan nyo lang siya. Basahin nyo lang yung mga gusto nyo basahin na part. Wala sa umpisa, sa dulo. Dito. Basahin nyo lang yung mga gusto nyo basahin. And after that, pagkatapos nyo ma-overview yung text, may tatanong lang ako na question lang. Yung po sa binabasa. Ayan, sige, basahin nyo muna. 5 minutes, mga 8:50.
Kahit huwag nyo muna basahin ng buo, i-scan nyo lang siya. Tignan nyo lang yung mga important parts. Ganun. Base sa may title niya, ganun. Diba? Sa Tagalog ano siya? Ha? Tama. Ano ba? Baka may nagkakaroon. Parang nagkakasya. Wala na mga title. Kasi May load ko lang ako. May tawag? Ha? May tawag? Load, may load ka. Katawag na? May load ang data. oops. Kasi picture nito. Sino yung telephone? Okay. Last ka nila. Sige. Okay na yan. Alright. Naintindihan ko lang yung sa ano, bibo. Sige, ano muna tayo? Hindi.
Overview pa lang naman siya. Pre-reading pa lang siya. May ano lang po, may question lang. Based sa pag-scan nyo sa mga nabasa nyo, what do you think the passage will be about? Sa tingin nyo, saan tungkol yung story? Based sa title niya, sa mga nabasa nyo muna. Sa tingin nyo, saan siya tungkol? Tapos, okay. So, based on your observation or your, based on the overview of what you read, it's all about the Americans who bought whiskey and then they drink it. Okay, tama. Ikaw, Ben. Parang siya, saan siya tungkol? Basa lang saan lang. Basa lang. Tungkol siya sa, base dyan sa title. Sabi dito, we Filipinos are mild drinkers. Sa tingin mo, saan siya tungkol? Lahat po ng American ininom ko lahat ng So, based on your observation, the story is all about the Americans who are drinking alcohols, who are buying whiskey. So that's correct. Kasi sa story talaga, one of the main characters ay yung mga American soldiers. Okay. So, what do you think or what do you need to read to find out? Sa tingin nyo, ano yung naging dyan, naging sign para sabihin nyo na it's about Americans na umiinom sa certain part ng story. Sige, ano na natin siya? Umit mo na natin. New Guinea. Guinea. Oh, Guinea. Bansa yan. Saan? Minesweeper.
Pero hindi siya sensitive. Ito yung kung bato ulo. Hindi ba ito? Amo? Amo? Ano po yun? Parang it runs out. Hindi na lang sa media. Ha? Hindi na sa media. Ano ba naman mo? Minesweeper. Parang ano siya? Ano yung parang ano siya? Dito kasi sa main sentence, ginamit siya para sabihin na yung parang yung unang tagay, laging parang ini-erase, binubura lahat na nasa isip mo. Parang pag kunwari pag unang inom mo, na ano ka, nawawala lahat yung, parang nawawala ka sa katinoan, sa realidad ko na. Minus o paralyze. Parang gano'n siya. Ganun yung date ka hapon? 1. Nakakainis. Nagkaroon ng picture.
ikaw nag-ano yan? Yes. 17. Ang nangyari? Nakakainis naman. Minute. Hintay namin sa... Ano naman pala to? Kaibigan mo. Kaibigan ako dito. Hindi ko ba talaga ito ay guide o dapat ay dapat ang mga ganyan? O talagang ay guide? I gave. Init-init. Gave yan. O ay guide? Gave. Parang hindi bigay. Parang ano siya. Pag-give mo ba? Pag-give of present. Ano, gave. Binigay mo. Binigay mo ng envelope. Parang, I gave that to you. Pero pag I will give you, pag-give kasi binigay mo siya pag present. So, I give. Parang, I will give you my book. Pero pag he gave me this book, parang binigay niya sa akin yung book. Tapos,
Ang init, grabe. Kainit din no? Oo nga. Hindi mo pwede pandanin ko yung daan. Nakasaldo lang ako. Init. Tuwa ko yung paus ko sa likod. Nababagkit na ako dito kaka-edit eh. Nampak makuha. Saan kayo pupunta? Pag-ads na yung kama. Eh, Ano sa mga sinis-sinis mo? Ito ba natin yung magad? ba't saan kayo pupunta? June? Saan kayo pupunta? Ha? Saan? Saan kayo kakain? Samji? Nagsasamji kayo? Hmm? Nagsasamji kayo? Sana ba kanina? Ba't ngayon?
Yeah. Ano lang, sagutin niyo lang ang question. Question lang. Napagod kayo? Hindi ka nakakapagod talaga yun. Ano, di ba nag-predict kayo kanina? Yung kung natin ginatin ko kayo kung sa tingin niyo tungkol saan, sabi niyo tungkol sa tungkol sa mga Americans, sa alak. Yung question is, does your prediction align with what is presented in the story? Sa tingin niyo ba yung na-predict niyo kanina ay naka-align dun sa nabasa niyo? Yes. Opo, yes. Okay. Do Filipinos' hospitality is present in the story? Sa tingin niyo, yung pagiging hospitable ba ng mga Filipinos ay nandoon sa story? Opo, ayan. So, pwede mo ba i-summarize ng konti? Sabi mo lang kung anong naintindihan mo sa story. Kung saan siya tungkol ka. It's all about Characters. Yan. Sinong character doon? human Yan po beings. si character po si Joey and Joseph. Kasi, po. Pinag-usapan po nila tungkol sa labanan. Tungkol po sa nakakalungkot din daw po sa mga kalat na snake. Tapos hindi ko natin na. Tapos yung